Kayo po yung makakatulong sa amin. Kasi bawat interview ko talaga, sir, inaano kita pero parang nakakat yung ano ko pag tinatawag kita. Kasi alam ko po, ikaw lang yung nagsusunod ng batas, sana yung mga kasama mo. Sumang-ayon na po kasi hindi nila inaman yung 14-year-old. May matay ka na naman yan. Leia, lakas na ng loob. Oo, ayusin mo. Dalma may sarili mo, Bea. Sige na, be. Salamat po talaga. Kahit po kay ano, sabi ko. Pero sa lahat po, ikaw yung inunang ginawa. Kahit kay Senator Bang po kagabi, sabi ko. Inihiling ko lang po, pero nasa kanya po kung papanigan niya kayo. Pero sana po masulong talaga yung batas na sinusulong mo, sir. Alang-alang sa mga anak namin. At sa iba po pa pong biktima ng kaharasan na nagagawa din ng kapwa nilang para mga hindi na rin po makaranas yung ibang bata. Saka ibang nanay na maging maranasan nila yung naranasan namin na mawalan na apo at saka kulang na po kami. Nabigyan ng justisya. Medyo sa July 1 po, meron pong hearing sila. Medyo malungkot lang po ako kasi hindi sa committee napunta ng justice. Napunta sa ibang committee. Pero hindi po ako titigil. Talagang magmula po 2022, ito na po ay sinusulong ko na. Sana po may sulong na po talaga. Sir, bakit siya yung pinoprotektahan? Eh, siya nga yung dahilan ng pagkasawi po ng buhay ng mga anak namin. Parang sa kanya pa yung privilege ng hustisya. Paano naman po kami? Siya humihinga, kumakain, maganda yung kinalalagyan niya, pwede pa siya makapag-aral. Eh, samantalang ang malaking mga pangarap, andyan na po sa kabahong, hindi na alam. Binuhay po namin yung mga anak namin, nag-struggle kami, siya lang yung kumuha ng makabuhay ng mga anak namin, tapos ganun lang. Kung hindi po siya kayang ikulong, wala pong dapat yung pong guardian niya na may-ari ng baril, yun po yung dapat makulong din. Kasi kapabayaan niya po yun. Paano po napunta sa pamangkin niya yung baril niya? Paano po ng bala yung niya? At alam ko po, pwede pong turuan ng mga bata, pero may disiplina. Hindi po pag hindi turuan para pumatay. At bakit alam po ng batang inyong batas? Kaya sinulong niya yung pagbabaril niya kasi sabi niya, minoritan siya, hindi siya makukulong. Paano niya po opo, Sa mga conversation. nanado po talaga. At kung hindi pa po sila nahuli, elementary na naman po ang pupuntaryahin nila. Ganun po? Opo. Doon na po, malapit na po. Kapagkata na po siya. Hindi po siya nahuli sa elementary po. Diretso, pagdiretso. May plano po kasi. Planado. Planado po yung atake nila sa school. Nandun Opo. po yun sa palitan nila. Opo. Nakaplano po. Talagang ang bibig, kahit na po maraming bumuhos na tulong, hindi po namin kailangan yung financial o po. Kailangan namin Justisya. po, hindi lang po para sa mga anak ko, sa lahat ng biktima niya. At sa iba pa pong mga batang ginawan po ng karahasan. May intent. May intent yung ginawa na para sa kanya. Parang sa kanya pa po yung pabor dahil bata. Special po talaga, special treatment. Tumagos po yung bala, sir. Sabi na rin po yung nawakan, yung pintuan po yung Ginigilan po. tapos, dahil po hindi mabuksan yung pintuan, binaril po siya. Binaril natin sa yung pong niya, ganyan po yung niya. Kaya binaril, akala ng bata, dito lang. Kaya pag tilapon niya, balik siya ulit. Bigla na lang siyang bumagsak. Pero bago siya nawalan, titira, ang ganda ng niya, no? Iwanan niyo na ako. Parang ganun po. Kasi nagtakbuhan na po yung mga kaklase niya, eh. Kumbaga, na sila. Tinatayo po siya para Nagpapaiwan siya. O, sabi niya, iwanan niyo na ako. May tama na ako. Iligtas niyo na yung sarili niya. Yan po yung huling salita niya. Inisip pa rin po niya yung mga klase niya kahit po siya may tama na.
40 na bala natin, nakita. 40 na basyo. Basyo. Opo. Ang sinasabi, Sir Robin, ang ano po, motibo ng pangaral nila is bullying. Samantalang ito pong anak ko, simula bata sa elementary days po, naguguli hanggang high school. Hindi niya man lang po siya nagsasabi sa amin. Ang mga kaklase niyang nagsusumbong sa amin na naguguli siya. Kahit na galit po siya, kahit sa mga ano niya nakakilala sa kanya, hindi po siya nagalit. Hindi siya gumagante. Hindi siya gumagat. Di bakit yung buhok lang? Eh siya tinatawag siya baboy kasi mataba siya pero hindi siya nabubugbog. Hindi siya, yun buhok lang. Ba't siya nagpagupit ng ganun? Kung ayaw niyang mabully. niyang- Ayaw niyang masabi. Parang inaano na lang, ginagawa na lang nila. Dahilan. Ginagamit na lang this. Reason para Kaya malaking pasalamat po na nagpunta kayo. Kami na po yung nakapag-voice out ng gusto namin kasi talaga simula pa po nung ini-interview ako, hindi ko lang po alam kung nakasmat po yung panawagan namin sa inyo o hindi. Kay Ma'am Sarah po sabi ko, Ma'am Sarah, si Mr. Robin po, pakisuyo na lang po, pakisabi, ano niya po talaga yung batas na sinusulong niya. Tsaka yung mga ibang senador po, sana pumanig na po talaga sa kanya para may isang batas yun na po talaga yung gusto yung anak-anak sa mga bata. Kasi ngayon po sa panahon natin, naminin at atin hindi, ang mga kriminal po ginagamit ng mga bata para pumatay. Kasi alam po nila ang mga batang uutusan nila hindi makukulong. Tapos sila malinis po. Kahit sila po yung dahilan ng mga pagpatay. At ibang krimen po. Yung ano po. Kasi pa ang bata pa po ng anak. Kasi bata pa po ng mga anak namin. Hindi, wala po ano. Lalo na ito sir, yung advocacy niya po, yung mga gusto niya talaga, ayaw niya po may nagugutom. Yung parang sa mga klase niya, kaya yung baon niya po kahit maubos na, uwi na siya maglalakad lang mula sa ulang daw dito. Mabigyan niya lang po yung mga klase niya o yung mga kaibigan niya na pambili po ng pagkain talaga. Hindi po siya madamo. Ganun po yung ano niya sir. Sabi niya po wala lang siyang trabaho kaya po hindi niya hindi niya po na itutulong pa yung ibang bata na nagugutom po na nagkukulang po sa lunch nila gano'n. Sa iba pa pong aspeto sir, ultimong ballpen pag wala pong ballpen ng classmate niya pinoproblema niya. Kahit na mauna na pong magsulat yung classmate niya sa gamit ng ballpen, okay lang. Mag-exam po, wala pong libro yung klase niya na kailangan may pagbago mag-exam, may libro. Bibigay niya muna po yung libro niya kahit siya na po yung mali sa pag-exam niya. Ganun po yung ano niya. Kaya, yan lang po nangyari. Yan po yung ano. Ang gusto lang po talaga namin yung hustisya po. Yung hustisya po. Para po sa lahat sa kanila na pinatay po. Pinalipasan na po sa sinabi yan. Isinusunod. Napakahalaga po yung tulong po ninyo. Kasi yung mga kasamahan po natin, hindi po natin Sana po. Sana magising na po sila, sir. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din po tayo ng personal opinion natin, no? Dito po sa nakita nating video clip kung saan bumisita po ng personal etong si Senator Robin Padilla, kasama po to si Bibi Gandang Hari, no? Yung kanyang kapatid dito po sa San Jose, Tacloban, no? Kung saan binisita niya po ng personal itong lamay, no? Ng isang estudyante na binawian po ng buhay dito po sa nangyaring shooting dito sa kanilang paaralan. At dito nga po ay nakapanayam niya ang magulang at yung lola nung biktima, no? At dito nga sa naging pag-uusap nila mga kababayan, syempre inilabas ng magulang at ng kanyang lola yung masakit nilang nararamdaman dito po sa ating butihing senador na si Robin Padilla, kung ano yung kanilang nararamdaman sa nangyari, dahil bilang isang magulang talaga mga kababayan ay napakasakit na ganito yung sapitin ng iyong anak na talagang pinaglaanan mo ng panahon, pinagugulan mo ng panahon, palakihin ng maayos at bigyan ng magandang kinabukasan sana. Kaya lang itong mga pangarap ng magulang para sa kanyang mga anak ay tila nabaon na lang sa limot at mababaon na lang talaga to sa hukay. So dito po ay sumasang-ayon, no, itong mga magulang na yung panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba yung edad ng mga sangkot sa ganitong mga krimen
na ibaba yung edad no sa 10 years old upang nang sa ganun ay mapanagot yung mga ganitong tao na nakagawa ng mali sa kanilang kapwa. Kasi mga kababayan, buhay ang kinuha nila at hindi lang naman basta-basta ganun yun eh. Yun lang talaga ang hindi maganda ngayon sa ating bansa kung saan yung mga kabataan kasi nagkakaroon sila ng lakas ng loob. Ito yung parang sa akin, personal opinion ko lang to. At alam ko naman na marami din ang sasang-ayon sa akin no, na kung minsan talaga ang mga kabataan nagagamit po talaga yan sa mga masasamang gawain no, dahil alam nila na hindi nga sila mapaparusahan at sila ay mapapalaya din. Although sila ay kukup-kupin no, ng DSWD dahil under yan ng custody nila, pero iba pa rin yan dun sa mga talagang maipapakulong no at mapapatawan talaga ng parusa at pagbabayaran nila yung nagawa nilang kasalanan. Kasi dito sa nangyari mga kababayan na to, talagang may mga kumakalat kasi na may mga messages na hindi naman natin verified kung totoo nga ba talagang galing to sa mga suspect no. Pero yung nakakabahala kung sakaling sa kanila man to at may katotohanan, nakakabahala talaga na nagpaplano sila at alam nila na paano nila malulusutan itong gagawin nilang gulo o gagawin nilang krimen no. Kaya masakit para sa isang magulang mga kababayan at pati tayo no, sang-ayon tayo na maibaba yung edad ng criminal liabilities na maaaring kasangkutan ng ating mga kabataan, kasi hindi lang naman pwede nating isisi yan sa mga magulang eh. Kasi ang mga magulang talaga walang hinangad yan mga kababayan kundi mapabuti yung kanilang mga anak. No? Kaya lamang, syempre hindi naman din 24/7 makakasama yan ng mga magulang. No? Dahil pag nag-umpisa na yan magsilakihan ay magkakaroon na yan ng mga makikilala, magiging kaibigan, kung ano yung mga environment na masasamahan nila. So hindi na yan mababantayan pa ng mga magulang. May mga kabataan din kasi mga kababayan na kahit na umiyak na yung magulang, magmakaawa na yung magulang, magsakripisyo na para sa kanila yung magulang nila, pero wala pa rin hanggang dumating na yung pagkakataon na sila na talaga ay mapahamak at sila ay magsisi na lang sa huli. So wala naman siguro ko nakitang mga magulang, mga kababayan na hahangarin yung kapahamakan ng mga anak nila. No? Kaya sa tingin ko mga kababayan, na isa din talaga sa rason kung bakit may mga ganitong mga pangyayari ay dahil din sa environment no, na kinabibilangan ng ating mga kabataan, dahil talagang mahirap na hindi makapamili no. Kaya talagang lesson learned na din to sa mga magulang na kilalanin yung mga makakasama o magiging mga kaibigan ng inyong mga anak, dahil alam nyo naman mga kababayan sa panahon talaga ngayon masyado nang mapupusok yung mga kabataan no, at tila na lang sa kanila baliwala na lang yung kumitil ng buhay no, parang hindi na sila natatakot, parang manok lang yung kanilang kinatay or pinatay no. So imagine niyo mga kababayan yung hinagpis ng isang magulang no, na siya pa yung maglilibing sa kanyang anak, na una pa yung anak niya, na punong-puno ng pangarap yung mga magulang, and also syempre yung bata na yun no, na talagang may pangarap din sa buhay na makabawi sa kanyang magulang, pero nang dahil sa ganitong insidente, kapabayaan din mga kababayan ng sabihin na natin ng mga magulang din no. Sabihin na natin na hindi talaga makakalusot no yung kanilang mga guardian, kasi talagang ang sisi talaga mga kababayan pag ganito is mga magulang talaga. So ayun lang yung nakakalungkot, kasi kahit na sabihin mo na ang mga guardian nila ay walang alam sa nangyari. Kaya nga mga kababayan, sa panahon ngayon na ganito kagulo yung ating sitwasyon, lalo na dito sa nangyayari po sa ating bansa, sana mas ito yung bigyan ng pansin ng ating mga mambabatas no, na amyendahan o baguhin na itong batas na to, na talagang
ano na grabe kasi hindi lang naman isang beses to nangyari mga kababayan at kung hindi ito bibigyan ng pansin ay baka maulit pa to sa ibang pagkakataon na hindi naman natin hinahangad no, pero kung sakali mga kababayan ay magkaroon na ng takot no itong mga kabataan na gumawa ng mga ganitong karumal-dumal na krimen dahil alam nila na talagang mananagot sila sa mata ng batas. So sa mga ganitong pagkakataon, dapat ganito mga kababayan yung mga inuuna o inaatupag ng ating mga mambabatas, hindi yung puro pamumulitika lamang. So kita nyo naman 'di ba na mismong tahanan na ng biktima yung pinuntahan ni Senator Robin Padilla at ng kanyang kapatid upang makapanayam at maramdaman yung saloobin ng mga to. Pero syempre mga kababayan, magulang to wala nang ibang sasakit pa sa nararamdaman ng mga to sa mga oras na to. Kaya yun lang, sa tingin ko lang talaga mga kababayan na kinakailangan lang talaga na ito na yung pagkakataon upang amyendahan niyang batas na yan na talagang kinakailangan ng ibaba yung edad na maaari na silang makasuhan o makulong no sa kanilang nagawang krimen. So comment down below mga kababayan kung ano yung opinion nyo dito po sa nangyaring shooting dito po sa Tacloban na talagang naging trauma to sa mga estudyante, sa mga guro at sa mga magulang na may mga pinapaaral. Maraming salamat po sa inyong lahat.